Good morning! Welcome sa Math Dali. Okay, so maraming salamat po pala sa mga nakapag-subscribe. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pindutin lang po ang subscribe button kasama na rin ang notification para ma-notify kayo kung may video man akong na-upload. Okay, so dumako na tayo sa ating lesson. Nasa week 2 na po tayo, day 2 and 3 ng ating module. Okay, so ito yung ating MELC. Sa week na to, solve problems involving set using a Venn diagram. At ang ating specific objective, represent the set operation using the Venn diagram and vice versa. Kasama na rin dito, we're going to translate statement to set operations and vice versa. Okay, so next we have this, what I know. Okay, so this is actually a 6-item multiple choice. Direction, choose the letter of the best answer. Write the chosen letter on the separate sheet of paper. Ayan, mamili lang kayo ng tamang sagot dito sa mga choices. Isulat niyo yung napili nyong sagot sa papel. Huwag lang kalimutan lagyan yung indicate sa papel ninyo na kung yan ay week 2 or week 1, kung anong day yan. Then yung title ng activity. Kung what I know, ayan. Okay, so next, proceed na tayo. Let us have this activity. What's in? Okay, so take note class that in dealing with a word problem, so nasa word problem na tayo, it is very important to familiarize yourself with the commonly used terms such as yung ating conjunction. Meron tayo ditong or. Ayan. Either. Ayan. May mga choices tayo. Okay, so in set operation, ang ibig sabihin nito ay yan yung ating union. We're going to unite the element. Yan. Okay, so union. The next, we also have the conjunction and. Ayan. Sa ating set operation, ang tawag dyan ay intersection. Okay, so lagay ko lang dito. Stand for intersection. Then we have this, but. Okay, so ito yung mga condition na kung saan gagamitan natin yan ng difference. Okay, so yan natin dito, difference. Difference of set. Yan, tatandaan lang ninyo. Then sa mga problem, makakakita kayo ng only. Kasi most of the time, yung cardinality ng set, kukunin lang natin yung cardinality ng set pagdating sa Venn diagram. So, mamaya illustrate ko sa inyo yan. Okay, so, sa mga worded problem, mapapansin nyo to sa mga question natin. The term will serve as a keyword which help you to understand, solve problem, and answer the questions. Okay, so, ayan. Kailangan familiar na kayo dyan. Kapag kami nakita kayong or, union ang gagamitin. Pagka and, intersection. Pag but, difference. Depende yan kung ano yung pagkakagamit ng word na but dun sa statement. Okay, so next na tayo. We have this activity. Okay, so what's new? In organizing data using the Venn diagram, we only write the cardinality. Okay, so ginagamit lang natin sa word problem kasi we're going to use the cardinality or that is the number of element. Okay, sa bawat region. Study how the previous Venn diagram, ito, this is the Venn diagram, transform into a Venn diagram with the corresponding cardinality on each region. Okay, so ito yung ating region for M only. Yan, lagay ko lang dito. Ito yung mga favorite subjects. Let's say M for math and S for science. Okay, so ito yung students who likes. Yan. Ito ko ng dito. The following are the name of students who likes science only. Math only. Okay, so lagay natin dito. These are the name of student who likes math only. Ayan. Okay, then dito naman, ito yung mga name of student who likes science only. Yan.
Lagay natin dito. Science only. Yan. Okay, so makikita nyo, may word tayo dito na only. Yan. Then we have this one, this region. Ito naman yung ating science and math. Yan. Lagay natin dito. These are the name of student who likes math and science. Okay, so yan. Okay, so may word tayo dito ulit na N. Yan. Okay, so pagdating dito, we have the name of student who likes neither. Yan, lagay natin dito. Neither math nor science. Okay, so ayan. Pagka neither, wala sa dalawang subject ang gusto. Okay, so ayan. Dito lang siya sa labas ng dalawang circle or dalawang set. Okay, so but we're going to identify kung ilan yung cardinality ng ating set M. Okay, so kapag set M only, okay, so how many student who likes math only? So we're going to count how many student? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so as you notice, meron tayong 7 dito sa region na to. It corresponds to this region. Sa math only, yan, same lang din naman dito. Yung illustration natin. Kaiban lang, yung cardinality ang kinuha natin dito. Yan, nilagay natin dito sa Venn diagram dito. Okay, then we have the list of the students or how many students who likes math and science. Okay, math and science. Pagka mayroong N doon, then definitely you're going to count how many students are found in this intersection or makikita dun sa intersection ng dalawang set. Ito sila, May, Lito, and June. Okay, so tatlo sila. So, ibig sabihin, sila yung gusto nila ay math at the same time gusto rin nila yung science. Okay, so then we have how many students who like science only. Okay, so bibilangin natin dito. We have 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ayan. Kaya may 5 tayo dito sa science only. Okay, then neither. How many students who likes neither the two subjects or neither math nor science? Okay, so sino-sino yung mga student na ayaw sa math, ayaw din sa science? Okay, so sila Jimmy, Monica, Sarah, and Carl. Okay, so 4 sila. So ayan, nakalagay dito. Okay, then if you're going to identify the universal set, ito total lang ninyo to. You're going to add how many students. Ayan. So we have 10, 15 plus 4, that is equal to 19. So we have 19 students. Okay, so ayan. Most of the time kasi, ang given natin sa problem, yung cardinality ni math. Okay, so ito yung mga given natin. So for example, we have the cardinality of, ayan. Bibigay ako ng another problem, another set of problem na kung saan 3 set naman. Kapag ka 2 sets lang, anyway, madali lang siya kapag ka 2 set, hindi magulo. Okay, so, or hindi nakakalito. Pero definitely, madali lang naman yan. May procedure naman kung paano sagutan or illustrate gamit yung Venn diagram. Okay, then we have the cardinality of science. Then we have the cardinality of science that will be equal to 8. Then we have the total student. Halimbawa, ang given natin dito, total. Ang total natin ay, sabi ko kanina, 19. Okay, so, most of the time, ganito lang yung given. Ayan. Out of 19 student, 10 of them likes math. 8 of them likes science. Pero kung titignan ninyo to, 10 plus 8,
para siyang kulang. Kulang yung given. Yan. 10 plus 8, 19. Kulang ata yung given. Okay, so, yan. May procedure tayo kung paano sagutan yan. Okay, so, ayan. Mamaya, magbibigay ako ng sample kung paano sagutan to. Gamit tong given na to. Paano natin mako-construct yung ating Venn diagram. Okay, so, simple lang yan. Paano makuha yung neither. So, usually, mga problem doon, mga question, how many student who likes math only, who likes science only, who likes math and science only. Yan, math and science. Yan, math but not science. Okay, so the same as math only. Yung mga tanong na yon. Neither. Okay. How many students who likes math or science? Okay, so math or science, i-add lang ninyo tong, combine lang ninyo to. Ano to? Math only, math and science, science only. Yan, i-add ninyo yan lahat. Okay, so click na tayo. Okay, so if the cardinality is given in the Venn diagram, you can add all the numbers inside the specific region representing the statement to determine how many students have the same response to the given question. Okay, example natin, ganito. Okay, so nasa 3 sets na tayo. Okay, so halimbawa ito yung mga sets natin. Yan, yung mga students. Yung mga pets nila, bird, cat, and dog. So, halimbawa, ang tinatanong, ilan sa mga student yung may alagang bird? Yan. So, definitely, ito, total nyo itong mga cardinality. So, ito yung mga number of student na merong alagang bird. So, 8 plus 5 plus 2 plus 4. Yan yung lalagay ninyong sagot. Yan yung total ng ating set B or cardinality ni set B. Okay, so dito naman, how many student who has a pet cat? Okay, so ilan sa mga student yung may alagang pusa? Yan. Pero walang alaga, hindi walang alagang aso, neither dog. Okay, so cat only. Yan. Dito naman, ilan sa mga mag-aaral ang may alaga bird, cat, and dog kapag ka N, intersection. Okay, so ibig sabihin, tatlo. Tatlo yung alaga nila. Yan. Ilan sa mga student ang may tatlong alagang klase ng hayop. Yan. So, yan. Yung nashidan. Nandito naman, D but not B. Okay, so, ilan sa mga student ang may alaga ng dog, pero hindi nag-aalaga ng yan, bird. Yan. 15 plus yung element, yung cardinality dito. But since in this example, wala tayong cardinality dito, yan lang lalagay ninyong sagot. Okay, so ganun din dito. Bird and cat, but not dog. Okay, so ilan sa mga student ang may alaga ng bird at the same time, bird and cat. Okay, so intersection tayo kasi yung ating N. Okay, so dapat dalawa yung alaga. Bird at the same time may alaga din siyang cat. Okay, kapag ka or kasi yun. Okay, so yan. Bird and cat but not dog. Okay, so sino may alaga sa kanila ng dalawang alagang hayop? Ito yung bird and cat pero walang alagang dog. Yan, tanggalin lang yan. Yan. Then we have this one, cat or dog. Okay, so ito yung union, yung or, but not bird. Okay, so sino yung may alaga na either cat o di man kaya dog, pero walang alagang bird. So yan, itotal lang ninyo tong cardinality na to. Dito naman, not C. Sinong walang alaga ng pusa? Yan.
hindi nag-aalaga ng ah, pusa. Ilang mag-aral ang hindi nag-aalaga ng pusa? So, ang total natin yung nasa labas ng set C. 8 to 15, then yung walang alaga. Yan. Exactly 2. Yan. Pagka exactly 2, yan. Kikita nyo yung intersection. Ibig sabihin itong mga intersection na to, itong na-shade na to, dalawa lang yung kanilang alagang hayop. Okay, so dito naman, none of these 3. Okay, so walang alagang bird, hindi nag-aalaga ng pusa, hindi rin nag-aalaga ng dog. So makikita natin yung shaded region nasa labas lang. Okay, so yan. Ating neither the 3 or none of the 3. Atmos 1. Okay, so ilan sa mga mag-aaral ang may alaga ng Atmos 1? So ibig sabihin ng Atmos 1, yun yung pinaka maraming klase ng hayop. Ay, ano ba nangyari dito? Saan ba tayo? Okay, so balik na tayo dito. Sa B but not D and C. Ibig sabihin nito, okay, so yung may alaga ng bird pero hindi nag-aalaga ng dog and cat. Okay, so makikita sa shaded region, ito lang yung ating shaded region. Mapapansin niyo yung B natin, set B, nag-aalaga ng bird. Ayan, pero hindi nasama yung intersection ni cat and dog. Ayan, D and C, yung intersection. So, ito lang yung i-add niyo definitely. Okay, so next we have this. Dog but not bird or cat. Okay, so itong or dito, ito yung ating union. So, punta natin yung dog. Ito yung ating set D. Yan. Tatanggalin nyo dyan yung union ni, makikita ninyo, wala tayong shade dito sa union ni B and C. Or this is the same as sa problem natin na D only. Okay, so parehas lang yan sa D only. Yan. Okay, so ayan yung mga problem natin. Kung nauna yung set kaysa dun sa difference set D minus yung union ng dalawang set. So that is the same as yung set D only. Okay, so kung ganito naman, obviously, C on D, that is the same as C but not, lalagay ko lang dito, sa naunang example natin, the same lang din to sa C but not, lalagay na natin ng parenthesis, yung ating set B union with, or gagamit tayo ng conjunction para similar sa mga given. Bird or dog or set D. Yan. Okay, so ayan, similar lang din yan sa C only. Itong statement na to. Yan. So na-shadean ito lang. Okay, so continue natin. We have bird or dog. Okay, so itong set B union with set D. Yan, i-total lang ninyo yung cardinality. Yun na yung lalagay nyo dito. Okay, next. Not B nor C. Okay, makikita natin yung union ni set B and set C. Yan, yung hindi na shadean. Yung na shadean, yun yung total ninyo. Yung walang alagang, hindi nag-aalaga ng bird at hindi man kaya hindi nag-aalaga ng cat. Yan. Ito lang yun. Yan yung i-total ninyo. Alagay nyo yung sagot dito. Okay, next, we have B and D only. Okay, so B and D only. Wala nang ibang alagang hayop except ito. Okay, so yung N natin dito, huwag kalimutan, intersection. Intersection ni bird and dog. Okay, so set B and set D. Yung intersection nila, ito. Pero, may word dito na only, so definitely hindi na isasama si set C, itong 4. Kaya ang na-shadean lang, yan. Okay, next, we have at least one. Ilan sa mga mag-aaral ang may alaga ng isa o higit sa isa? Okay, so definitely ang mawawala dyan yung walang alaga. Tatanggalin lang ninyo sa total number of student. Kung yun ang given. So yun yung lalagay dito. Ito total lang ninyo yung mga numbers dito. Ito yung cardinality dito sa mga region. Okay, the next we have exactly one. Ilan sa mga estudyante ang meron lang isang klase ng hayop na inaalagaan?
Yan, exactly 1. So, B only, C only, D only. Yan yung ito-total natin at lalagay dito. Okay, next. Dito naman, at least 2. Okay, so at least 2. Dalawa o higit yung inaalagaan naman dito. Dito kasi, exactly 1, isa lang. Ha? Dito naman, at least 2. Magkaiba yung atmos sa at least. Kapag ka-atmos, yun na yung pinakamarami. Ha? Pinakamarami. Hindi na higit sa isa. Dito naman, sa at least, dalawa ang pinakamababang bilang ng alagang hayop. Okay, so dito, ilan sa mga mag-aaral yung may alaga ng dalawa o higit sa dalawa. Yan yung total natin, yung shaded region dito. Yan. Lalagay dyan yung sagot. Okay, then we have C and D. Yan, dog and cat. Okay, so yun yung intersection natin. Ko-combine lang ninyo to. Okay, so dito, ang cardinality natin, pagka walang number dito, that is the same as 0. 0 yung cardinality. Yan. Okay, so 4 plus 0, yun. Lalagay dyan. Next, we have not B and C. Okay, ano ba yung B and C natin? Saan makikita yung B and C? Ito yung intersection natin, B and C. Yan. Yan yung ating B and C. Medyo using ko lang yung ating circle. Ang ating B and C, intersection ng B and C, ayan. Ayan lang yung hindi na shadean. Kasi yung word natin dito na negation, not. So, hindi yan isasama sa shaded region. So, ito total natin, ito. Nasa shaded region natin. Yan yung cardinality. 8, 2, 15, 10, 6. Yan yung total ninyo. Ilalagay nyo dito yung sagot. Okay, so next, proceed na tayo. Now let us have this activity. A class of students were asked if they eat ampalaya or eggplant. Okay, so yan, tinatanong kung gusto nila yung ampalaya o di kaya yung talong. The student obtained from the survey were organized using this Venn diagram. Itong Venn diagram na to, parang nalipat na, parang naiba yung pwesto. I mean, nasa unang page po ito ng inyong hawak na module. Paki-ayos na lang po. Yan. Yan, ito yung mga corresponding cardinality ng region sa yan. A, E, set E. Yan, ito yung ating set. Then we have the universal set. Element in the universal set that is not found in or that who do not like this 2. Ampalaya and eggplant. That is 11. Okay, so identify natin dito yung how many choose eggplant. Ito yung ating representation. Yung ating set A. Ilan yung pumili sa eggplant. Ito yung eggplant. Sorry. Okay, so ilan sa kanila? Ito, total lang ninyo. Yan. Then we have how many choose ampalaya only. Okay, so emphasize na lang natin yung word na only. Yan. So, kapag ka ampalaya only, dito, ayan, ampalaya only. Or pwede rin i-represent to as the difference. Yan. Of two set. A minus E. Yan. How many choose ampalaya or eggplant? So, yung word natin na or dito, ayan, emphasize ko lang yung or. Ayan. Okay, so, ayan, meron tayong only, difference. Meron tayong or, makikita nyo dito, union. Okay, so, then we have N. Pagka N naman, intersection. But not, difference pa rin. Okay, so, did not choose. Okay, so ito yung negation lang to. Nenegate lang ninyo yung set. Okay, so neither the two. Okay, so negate ninyo yung union. Okay, so ito, nenegate natin. Or kukunin niyo yung complement. Negate ako ng negate. Yung negation, pag-aaralan nyo yan sa grade 8 math logic. Sensya na. So, complement instead of negation. Okay, so how many students are there? Okay, so ito yung ating universal set. Okay, so ayan. Ito yung mga representation natin.
or kung sakali man mas madali sa inyo i-represent to gamit yung pag-shade ng ating mga regions para malaman yung isasagot dito, pwede rin. Okay, so pwede rin yung gamitin yung ating formula sa set operation. Okay, so yun na. So dito nyo ilalagay yung sagot. Ilan yung may gusto or namili ng eggplant. So ito total lang ninyo yung cardinality ng set E. Ilalagay ko lang dito yung mga regions natin para mas madali ninyong malaman kung saan nyo hanapin yung sagot. Yan. Ito yung sa Ampalaya only. Yan. Ampalaya only. Yan. Sa region na to, ito yung ating Ampalaya N. The word N, eggplant. Yan. Ito naman sa region na to, ito yung ating eggplant only. Nalagay ko lang dito. Eggplant only. Ito naman. Sa region na to, yung nasa labas, this is neither. Okay, so is Ampalaya, nor eggplant. Okay, so walang pinili sa dalawang set. Yan. Pagka universal set, total lang ninyo kung ilan yung student binigyan ng survey. Okay, so ayan. Yan ang bahalang sumagot dyan. So, next na tayo. Oh, no! Let us have this. What I have learned. Okay, so we're going to summarize the lesson. Explain what each region of the Venn diagram represents. You can use set operation, hindi man kaya yung inyong own words. Okay, so ito na-represent ko na kanina to gamit yung ating Venn diagram sa science and math. Okay, so dito naman yung ating sa what is it? Okay, so yung sa bird, dog, and cat, may mga representation na yan, yung shaded region. Okay, so punta na lang ninyo, review na lang ninyo, dito nyo ilalagay yung sagot. So, salamat. Next na tayo. Let us have this. What I can do. Okay, so mamaya magbibigay ako ng example ng pagsosolve ng problem gamit yung Venn diagram kung 2 sets ang given at 3 set ang given. Okay, so ito muna tayo sa what I can do. You can also use the Venn diagram to present related ideas. An example of this is actually illustrated below kasi hindi kasya sa right. And dito ko nilagay sa baba. Using your own understanding about our lesson, yan. Sariling opinion to ha. Reflect on the Venn diagram below. This Venn diagram represent idea about accomplishing a task or a project. Diyan sa inyong hawak na module, medyo hindi ata klaro or basa itong mga nakalagay dito. Ideas. Okay, so ito yung pagpapasa ng project or task. Maring good ang naipasa, maring pass, maring keep. Pero ang pinaka-ideal dyan, pag pinagsama-sama mo yung tatlo. Hindi masyadong mahal, mabilis, pero yung quality maganda. That is the ideal. Pero kung kinonsider lang ninyo ay yung good at mura, pero matagal, hindi nyo kinonsider yung fast, you must be patient. Dapat marunong kayong magantay or matyaga kayo hanggang sa matapos yung inyong project or task. Okay, pero ang kinonsider naman ninyo, ang pinag-combine naman ay yung good and fast. Hindi nyo kinonsider yung
keep. Then, ang mangyari dyan, a bit pricey. Medyo may kamahalan nga lang kasi gusto nyo ng mabilis. Okay, so para yung quality, okay naman. Okay, parang consider lang natin yung fast and keep, mangyayari, mawawala yung quality, yung good. Lalabas yan yung crap. Pero kung hindi nyo consider itong tatlong to, definitely, kayo ay hindi nakapagpasa. So, asan dito? Saan kayo dapat lumugar dito sa mga set na to? Will it be good only? Keep? Fast? Which do you prefer? Yan, sa region. So, next. Nabala sumagot dyan. Sunod na tayo. Let us have this assessment. Okay, so refer to the figure on the right. Actually, nasa baba. The answers of the following, then you're going to answer the following questions. Okay, so magbibigay ako ng example na kung saan yung problem, illustrate natin gamit yung Venn diagram, at sa Venn diagram, tutukuyin natin kung ano yung mga sagot dito sa mga question. So, yan, bibigay ko sa inyo mamaya sa sunod na video. Okay, so how many likes arts and music and drama? Okay, so itong illustration na to, makikita to sa additional activity ng inyong module. Medyo nagkapalit po ng illustration. So ito yung diagram drama natin. Set para sa music. Ito yung set para sa arts. Okay, so how many likes music only? So ito yung music only natin. Yan. Usually makikita natin yan sa illustration natin sa example ko na pinakita sa inyo kanina sa math, sa mga kinds of word. Yan. Math only, yung illustration doon, C only. Yan. Okay, then we have how many likes music or arts but not drama. So ang tinutukoy natin dito yung ating, okay, so ibibigay ko na lang yung set operation natin dito na kung saan you're going to shade and determine the region para masanay kayo. Okay, so dito we have yung ating arts intersection with our music. Sorry. Oh no. Section with music. Intersection with. Yan. Lumalaki. Yan. Sensya na sa text. Okay, so intersection with our drama. Yan. Yan yung representation nito. Dan yung conjunction natin. And. Pagka N, ibig sabihin yan, intersection. Okay, so next. How many likes music only? Okay, so the word only. So, ang ninegate natin yan, yung ating union ng dalawa. Okay, so music only natin. In symbol, we have yung music. Ilelas natin dyan yung nakikita ba yung less natin? Minus sign. Less yung ating union ni set DN, set A, yung drama or yung arts natin, union with drama. Ayan. So, ayan. Or pwede ring M minus music but not. Okay, so lagay din natin dito para magkaroon kayo ng additional idea kung paano sagutan. Pwede ring tanong dyan, music but not. Ayan, lagyan natin ng parenthesis. Arts or drama. Ayan, para magkaroon tayo ng idea kung paano sagutan yung ating what I have learned. Ayan. Okay, so sang region yan, makikita dito. Ayan, sa mga set. Sa Venn diagram, I mean. How many likes music or arts but not drama? Okay, so ngayon naman, kukunin natin yung union nitong arts and music. Pero tatanggalin nyo yung ating drama. So, we have music
union with, we have arts, but not. So, less natin dito, minus yung drama. Okay, so, next, asan dito? Sa Venn diagram, yung region, kung saan makikita yan. Bibigay ako ng example mamaya kung saan natin makikita yung mga region na yan. Anyway, may example naman tayo dun sa what is it. Okay, so, what is it? What is it? Balikan na lang ninyo yung nauna kong video. Yung previous video, yung nauna kong video dito. How many likes music and arts? Okay, so dito naman we have this conjunction and ang gagamitin natin dyan ay intersection ni music and arts. So yan, music and arts. So gamit tayo dito ng intersection, yung set operation natin kapag ka intersection, ito yung common element ni music and arts. Pero since we're dealing with cardinality this time, so hanapin na lang ninyo kung saan region yan makikita. At yung cardinality doon, yun na yung sagot. Okay, so ayan. Next, we have how many likes music and drama but not arts? Okay, so ayan. How many likes music and arts? This is intersection. Lagyan natin dito yung intersection natin. Intersection daw ni music and drama, pero ayaw sa arts. Okay, so asensya na sa intersection ko. Hirap pagkagamit ang keyboard. Yan. Music and drama, pero hindi sa arts. Minus arts. So, yan. So, hanapin nyo kung saan sa Venn diagram makikita yung region ng solution nito. Yan. Yun yung may gusto ng music at the same time drama. So, the word and must be both. Yan. Gusto ng music at the same time gusto rin ng drama, pero ayaw sa arts ang region dito sa Venn diagram natin. Okay, so, ayan, hanapin nyo yung mga cardinality nito. Ito na yung set operations natin. Okay, so, this time, sa susunod na activity, yan, ang gagawin ninyo doon, given naman yung mga cardinality, lalagay yung cardinality, ito yung hanapin ninyo, yung mga question sa mga cardinalities. So, pakita lang natin. Additional activity, we have this. This activity, you're going to provide the corresponding question for each given cardinality. So, ito yung mga cardinality natin. Gagawa kayo ng mga question na kung saan ang sagot sa question na yun ay itong cardinality, yung corresponding cardinality. Yan. Example natin dito sa 8. So, yung 8 na yan, pag pinag-combine mo to, yung 6 at saka 2, that is equal to 8. Yung question niyan, how many people watch ABS-CBN and TV? Bakit ABS-CBN and TV? Bakit ang ginamit dito ay yung conjunction na and? Okay, so kasi that is the common, yan, common yan ni, yan yung intersection ni ABS-CBN at saka ni TV Plus. Ngayon, paano naman kung 6? Saan makikita yung 6? Okay, so ito yung ating 6. Okay, so TV5, sorry. It's not TV Plus. Okay, next we have number 3. How about this one? 12. Okay, sa mga kukuha yung 12. Okay, so dalawa yung pwede nyong magawang question dito. It's either B, ito, 2 plus 10. Yan, 2 plus 10 that is equal to 12. Ito yung TV Plus natin. Nasa TV Plus lang siya. Pero, TV Plus ako ng TV Plus. TV5 rather. Yan. Nasa TV5 lang po yung ating 12. Ito yung 2 plus 10. Pero, hindi yan nanonood sa GMA. Yan, Kapuso. Pero yung isa naman, Kapuso naman. Pero, hindi siya nanonood ng yan, ABS. Ayan. The next, sa 22, yan, makikita natin yung 7 plus 5
plus 10. That will be equal to 22. So, makikita natin dito, ito yung GMA, ito yung TB5. Yan, sister, yan, yung network natin. Then we have 10. So, ito yung ating 10. Yan, TB5. Meron pa ba? Makakahanap pa ba tayo dito ng iba bukod dyan sa 10? Wala na. Then we have 0. Yung 0 natin na cardinality makikita dito. Lalagay ko na lang yung cardinality natin dito na 0. Yan. So, gagawa kayo ng question na kung saan ito yung ating magiging sagot. Pero, ang guide natin dito, saan ba makikita yung cardinality? Anong operation ba ang gagamitin? Kung alam na ninyo yung operation, kung yan ay difference, kung yan ay union, then, anong conjunction ang ating gagamitin sa question? Okay, so, tabayanan na lang ninyo yung aking susunod na video. Magbibigay ako ng example katulad nito. Okay, so marami pong salamat. Hanggang sa muli at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, paki-click na lang po yung subscribe button kasama na rin yung notification bell. Okay, so magandang umaga.